Isa ka rin ba sa umay na sa Facebook Reels sa mga balita na nakikita mo na parati na lang Mount Everest ang laman ng wall ng iyong Facebook ano po? Marahil ay nagtataka at katulad ko rin na nag-iisip, bakit nga ba? You tell me. Sabi nga yung sikat na ano ngayon, punchline. Bakit nga ba ang mga tao ay pumabayad ng malaki? Na nagulat ako nung kaya ginawa ko po itong vlog na ito para malaman ng lahat din at masulisit natin yung reason kung bakit nga ba ang mga tao ay pumupunta sa Mount Everest. Ang Mount Everest po ay symbol ng dream. Napakataas po nito, pinakamataas na bundok sa buong mundo. Subalit magugulat ka, umaabot lang naman ng tumataginting na 800,000 pesos sa pesos natin ang gastos dito para lang mamatay. Sorry to say sa katotohanan ito na mahirap pasabalian na talaga namang it's a 90% debt talaga ang binabayaran mo doon. It's a 10% kung i-rate natin ang survival talaga. Maliban na maganda talaga yung panahon pag minamalas ka. Bakit ko nasabing marami na rin sasabi actually, babayad ka para lang mamatay. Bakit nga ba ginagawa ito ng mga tao? Well, marami hong dahilan. Ako, personally, adventurous din ako. Gusto ko umakyat sa pinakamataas sa bundok din sa amin sa Halcon. Pero ilang taon ko na itong pangarap na inaabot sa amin dito ng 2 weeks na travel. Sa ganun din pala itong Mount Everest kung pinakamabilis ka. Pero commonly inaabot ito ng 42 days sa aking pagsasaliksik ng konti. At yun nga, bumabayad ng $800,000 pesos sa ating pera. Dito sa amin sa Halcon, iabayad ka lang mga 1,500, 3,000 pinakamalaki doon sa tagadala. Share pa doon sa Mount Everest sa Nepal. Imagine mo, bakit ko po nasabing bumabayad ka para lang mamatay, doon ka mamatay. Nagte-take ka talaga ng great risk. Bakit? Una, papunta ka pa lang kapag hindi prepare ang body mo, sa daan pa lang pwede ka mamatay. Yun po yun. Prepare ang lahat. Yung nature ang kalaban mo dito, babanggain mo yung nature. Nature versus nature, dahil human nature tayo. Pag bumagyo, umulan yelo, hindi mo kinaya yung lamig, patay ka. Sa daan pa lang po yun. Wala ka pa doon sa taas. May camp 1, camp 2, camp 3, camp 4 at death zone yan eh. Yung nakita ko, talagang pati Sherpa ay nahuhulog sa malalalim na bangin at talaga namang nire-rescue. Sila pa nire-rescue. O may mga helicopter na nagdadala, minsan hindi na makuha sa dami ng namatay doon. Kitang-kita naman na death zone talaga. Ibig sabihin marami nang namatay. Hindi natin masabi kung ilan, yung maaaring libo na. At marami pong panganib na kakaharapin ka doon. Lamig, bagyo, terrain na nag-iibang terrain minsan. Yung pagtapak mo doon sa pagkapit ng yellow bed, pwedeng bumagsak. Grabe, ganun ka-risk yung pag-akyat doon. At kapit-kapit po kayo pag nalaglag sa laglag lahat. Kaya sabi ko, paano gusto ko rin siya maabot talaga. Maraming dahilan bakit ito gustong gawin ng mga tao. Una, yung pride, yung accomplishment, dream, something different, brand new. Ganyan talaga adventurous ng tao. Mula doon sa Genesis pa na nagkasala ang tao, naglagay ang Diyos ng Eden, pinagbawal yung isang puno doon, ng pagkaalam, punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Naging thrill ang dating sa tao, kaya Dan at Eva, kaya sila ay natokso doon. Ngayon din sa atin, kaya kahit anong risk, anong warning ng mahal sa buhay, ng yung risk na in-explain ng mga doon, travel guide, tour guide, magre-risk pa rin talaga ang mga tao sapagkat yun yung hidden doon. It's not about money, it's about fulfillment. Ang tao walang kasiyahan. Yung inner dream, yung innate nature natin sa kabuturan ng ating puso na nangangarap tayo ng something na ikaw lang yung nakaabot dito. Kaya kahit PWD, putol yung paa, kita ko nangarap, kahit babae, gustong patunayan na kaya, maraming napatunayan ito. At isa rin ako sa nangangarap ng ganun sana, hopefully. Pero dito na lang ako sa Halcon, sa amin sa Mindoro, na hindi ko pa nararating. Yan ang gusto kong marating. Pero kailangan po ng discipline. Pag wala kang discipline doon, po pwede kang mamatay. Ganun siya ka-risky ang pagpunta doon. Bagaman hindi ko pa nakita, pero base sa panonood ko, parang ayoko na siyang pangarapin sa ngayon. Ikaw kaibigan, kung pupunta ka, nakaranas po ako mamundok,
Pero talagang ang danger po talaga ng pagbundok ay yung pag-akyat. Ang pagka hindi mo alam yung terrain, pag hindi mo alam yung diskarte, ang diskarte po doon, bawal tumingin sa taas para hindi ka ma-depress, hindi ka masyado ma-stress. Sa tungo lang, sulyap ng konti, consistent sa baba ka nakatingin para hindi ka mapagod. Yun po ang sekreto. Sa pagbaba ang problema talaga. Sa pagbaba bawal mabilis, kailangan control yun ang nakakapagod. Doon marami namamatay, maraming tatagumpay pero marami namamatay sa pagbaba, hindi na kinaya. Yung hypothermia na tinatawag nila. Kita mo nyo, lapnos talaga yung mga mukha dito dahil sa hangin siguro yun, sa pressure. Pero bakit ginagawa pa rin nga ng tao? Sapagkat yun nga, ang tao ay likas na, sabi nga, walang basagan ng trip. Kanya-kanyang gusto sa buhay. So yun lang. At ikaw, kaibigan, ano yung deepest why mo? Bakit mo ito gagawin? Kung gagawin mo nga ito, pangarap mo din katulad ko. Bakit mo gagawin ito? Wala naman daw bayad. Ikaw pang babayad. Grabe, 800,000. May namatay tayo. Nakikidalamhati tayo sa namatay nating engineer. Dami ring nagtagumpay. Pero marami ring namamatay. At doon ang masakit. Parang bayani ka, no? Pag nakaabot ka pero wala ka ng pakinabang doon. Papuri ng tao, hindi mo na maririnig. Tapos yung bangkay mo, doon na ililibing. Hindi ka na makukuha pagka masama ang panahon. Luckily, si engineer nakuha ng helicopter. Pero what if masama ang panahon, hindi ka na makukuha doon. At ang pinaka-worst na napanood ko doon, sa video doon, ng mga mountaineer doon, yung dumi mo na pipris, required kang dalhin. Imagine mo yun, daladala mo yung dumi mo. Tapos yung oxygen, doon na nabubulok, nasisira pa yung bundok sa bawat taong umaakyat doon. Magdi-discover na daw ngayon ng disposables. Hopefully, sana ang mangyayari yun. Dahil kung hindi, ay masisira ang kalikasan. Yun lang, gumagabi na. Ako ay nagpapasalamat dahil napagbigyan nyo ng pagkakataong ipaliwanag. Makapag-usap tayo, magkwentuhan tayo doon sa comment section. Kung ano yung dahilan pa nakikita nyo, bakit nga ba patuloy na inaakyat ito kahit mga senior pinatutunayan, at bakit merong nakaakyat na ay bumabalik pa, nakailang balik pa para lang sa record ba, o may deepest why pa? Bakit nga ba? Bakit nagpapakamatay ang tao sa isang katotohanan na tinitake mo yung risk para lang may patunayan, may gustong marating, bumabayad pa ng 800,000 plus ng mga gastos. So yun lang, iiwanan ko sa inyo yung tanong, bakit nga ba? You tell me sa comment section. Paalam and God bless. Sama-sama tayo sa pangarap na maabot ang mataas, pero mas mataas pa doon ay ang kalangitan kung tayo ay may Kristong maghahari sa ating buhay. Paalam, babay po muna.